Good morning! Okay, so while waiting for sa tumagin sunan, dito sa tampakan mo, makabot no? Pero time naman, so magkasuot kita sa ako ang Sunday School. So we are so privileged karon nga buntaga, kay natay mga magtutuon, magwawali, mag-lecture sa pulong sa Diyos. So ang ato sila kahimuslan, o kahimuslan ang makita, no? Atong pahimuslan na inyong mga Biblia, redeeming the time because the days are evil. So pahimuslan ang panahon o ang atong lecture karong buntaga, usa ni siya graduate sa International Grace Bible Institute sa Lubagan, Clarin, Misamis Occidental. O siya karon ang chairman pagyapon no? Sa Cebu Grace, no? Cebu Grace sa Cebu City. O pero di na lang Cebu ang ilahang simbahan sa Bohol, sa uban ng mga kaigsunan. O usap kini sa mga nagtuon sa ikaw na Pure Grace Ministries. Okay, so ang ato ang abi-abihon o atong i-welcome si Bishop Joel Milones sa iyang Sunday School. Ikaw. Right, may buntag sa tanan. Nalipay mi nga nakabot mi diri. Ginaot mi nga nalipay sad mo. Nga nakakita mo na mo sa dili mga artistahin. Salamat kayo at kumuran ng beauty na. Hinihintay ko alas 3 magsugod pero 9:40. Napod tayo kauban sa buwan. Kanya atong tatagan sa kasaktong panahon. So I presume na I just have like 30 minutes. Uy. Patilaw na tayo sa official. Fortunately, wala ako'y reading na presentation, no? PowerPoint. Nagay point, pero wala pala yung power. So, nakay nagbuwan, mapas lang ang ito, no? Indot ng passage sa mga writing kayo. Kanunay ko nag-view, tanaw sa mga live panibangon or sa mga events ninyo diri. But first time ay ko sa Jinsan, of course first time na nakatid ko sa church. Pero mga naon, kita man ko from time to time sa live ready. Sumuna ka dili kayo ko ano niyo, makuhan. Anyway, ato tas pagtuon sa pulong sa Dios o kay ginawa ko na upgrade tong masalabutan, paingon nato patilaw na ni sa mga pagtulunan nga ngayon natong taon, ngayon natong pagatunan, padayunan sa pagtuon. Sa atong pagbalay pag-aamputa. Labi palaan ang dalay ko ng mga Diyos kanimo Ginoo, ang ginatugyan ang sa namong pagkagalingon, ang espiritu mong kalakot ang lawas. Salamat po Diyos sa kanunay ka nagkapreserbahan ini o kini magamit Ginoo alang sa imong mga buluhaton, paglingkod, pagtukod ug mga kinabuhi sa imong mga katawhan. Salamat kayo Diyos kay gayunan. Kabahin kami ini buluhaton ng Diyos. Kalipay namo magalagan kami kanimo sa nagadayan ng mga pumagi. Padayong na mong inatugyan ang mga panipahong karon sa kanalayang ng mga napong tinawag ng Diyos. Padayong ikaw magkapahilo na o magagamit sa imong mga magbuhat alang sa paglingkod o pagsangkap sa imong mga katauhan. Anong sa mga paagi ng Diyos, mahimo kami efektibong instrumento alang sa imong buluhaton malatagan sa sunahan. Among ginatugyan, kinalaong managtanan, pinagi sa kanan, kina sa Kristo na among nabuluwas. Amen. Nagtuo ko nga dili pa ko mapagtulon pagkulang ingong pagka or picture. As sa atong nahibaluan, kung ano ba dili Bishop kanang brain si Wano okay dito? Wala yung mag-Muslim to pag si Wano ko Wala kayo, wala. No problem. Sabot. So, dunay usually ginaw, duha rin ginaw kanaw ang sinsilyo ba, two sides sa kapoy, no? Corona o patay na. Sa argumento, sa karang ng anak ko, pero alam na lang, doon ay mga nagbahiting ng mga katalungan. Like panalitan
kami sige siya kanya nga pahimuslan. Ang pahimuslan na pulong orang dili man na siya positive. Medyo may pagka-negative. Pero kung imo siya puting kayon, sama siya punto nga pahimuslan niya, hindi siya maayo. Di ba? Yung magpapahimuslan no, nakita kayo mo. Pero kung hindi po sila maabot dito sa ano, gihapon, pahimuslan, gihapon ako sila. Isang ganit ka mo. So, from time to time, ito hinahinayin, mag-apply itong mga salabutan, kaya doon na din mga positibo, bisan sa negatibo ng mga pag-una-una. Karang mga tradisyonal ng mga paglantaw, pwede gini ay nga makakuha ka ng mga positibo ng mga utang. No? Panalitan, ato to sa pulong sa Diyos. No? Bihon na nato itong mga Biblia dito sa Salmo Kapitulo 12. It's just a glimpse of the inspiration and the preservation of God's Word. Ano bang pulong inspiration? Wala kayo termino ana sa Cebuano. Basa ta palihog sa Salmo Kapitulo 12, versikulo 6 at versikulo 7. Isa may nakaunaan na dito. Sam. Ano na siguro na natin. Salmo Kapitulo 12. Okay? English, Bisaya, saan? Sa English unata, yan, wala ning buwanong pubaron sa Cebuano. Salmo Kapitulo 12, versikulo 6 o 7. Versikulo 6 o versikulo 7. Okay? Ang akong Bible, digital na sa akong cellphone, dugay mo buwan, dugay mo click. Okay, matod pa din sa English ay ang verse 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from these generations forever. So dito tayo mag-focus sa pulong sa Diyos. Kaning Biblia or scriptures, mga sinulat or mga kasulatan. Ang pulong sa Diyos, putli. No? Ang mga pulong ni Jehovah mo ay mga pulong na putli, ingon sa sarapin nga, inulay diha sa kasuhasan, ang ubang nasasan. Sa ibabaw sa yuta, iulay ang kapilo. Ikaw o iyo ba magabantay kanila, magabantayan mo sila sa walay katapusan di kanin kaliwatanan. Kining akong gibasa, derived ni siya o nagagikan isa sa King James Version. Kung doon na mo idalang, I don't think no, na yung live version nila. For the sake of pagtuon. Ang uban man ko doon ay twist gamay. Kanang versikulo 7, ikaw ay ba magabantay kanila? Kanang kanila, nag-refer na siya matod pa sa uban ng mga modern version. Kanila, ngadto sa Israel or mga katawhan sa Diyos, ikaw magabantay kanila. But I don't think mo na punto. Kay pulong kanila, thou shalt keep them is referring to the verse 6, which is the words of God. Okay, so doon ay mga pag-utro, pag-usap. Pero kung consistent lang ka, logical lang ka, magatuon ka sa pulong sa Ginoo, never get mo abot sa punto nga kanang kanila sa verse 7, mag-refer na to sa mga katawan. Kaya ang konteksto sa verse 6, it's the words of God, ang pulong sa Diyos. No? So, putli, matod pa din. Putli as in pure. Walay sagol or not corrupted. Kanang makasalig ta nga ang pulong sa Diyos na atong ginabasa, ginatun-an, walay bisan gamay nga kahugaw or corruption nga niabot nga na. But sa atong panahon karon, kung imong sulayan pag-ukab ang mga gimo nilang mga Biblia or mga scriptures, dili na maugid ang nitabo. So nagpasabot ba nga dili na tinuod ang Biblia?
Kay sa ako ng punto, kung inyo mong sulayan, pag-uban ng mga version, nagkalahi-lahi man. Panalitan sa akong gi-quote kaganiha, especially sa NIV, ang verse 7, nag-refer naman sa mga katawag sa Diyos na mga Israel. Na mo ay ginapreserbar daw sa Diyos. Okay? So, ako nagatuo nga ang pureness o ang preservation sa Ginoo wala na putol. Much more with the inspirations of God. Kanang pagka-inspire. I don't know, kung naano ko pinipinto ang puno ng Cebuano, which translate technically, definitely, absolutely, sa pulong inspiration. Wala no? Anyway, just kanang makakuha ko na idea. At tuon nato ang doon na tayo tulog ang diskuto kong inspiration, ang diskuto kong preservation. Doon na tulog ang mga punto, mga dagko ng mga topiko kung magdiskuta sa pulong sa Diyos. Ang una ana katong inspiration, ikaduha katong preservation, ikatulo katong transmission. Nga ni resulta daghan kayong mga kopya or lahi-lahi ng mga version sa Biblia. So ato na nato ang 2 Timothy 3:16. Basa ta palihog or recite. Wala mong mana diri basa, kami na kanang madugog. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sunod na that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Aron ang katawhan sa Diyos. Kinsa may katawhan sa Diyos rin? Kita. Aron ikaw ug ako as katawhan sa Diyos may be thoroughly furnished unto all good works. O mahimo kang masinatapan. So let's focus the word katong inspiration. All scripture is given by inspiration. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios. Ang termino ni ay ana gituga sa Dios. Inspiration. Pero kung imo na siya ginugtugan, imo gina siyang utingkayon sama sa mga magbabalaod, sama sa mga orator, kanang fan of kanang magtugig ba sa mga pulong kung sabihin mga gintunganay ang iyang etymology, ang iyang implication kanang pulong short na siya sa word inspiration sa short translation wala siya kaabot ba wala na ka 50% kumbaga kay for all yun na atong inumduman yun at atong Cebuano mapulong Binisaya kumbaga kulang yung kaayo na siya. Dili na siya maka-fully translate gani sa Tagalog or gani sa English, mas more sa English. So, bihasa pag kanang translate siya guys, Cebuano na po sa translate. Hubad. Bihasa pag-hubad. Pag-hubad o pagbalhin. Pag-hubad o pagbalhin. Balhinon ba ang pinulungan? Ikan sa English na ito Cebuano. Pati na po sila sa umat o balhin. Ika-expert po sa Cebuano. No? Studia sa Tagalog. Pero, ingon dito, all scripture is given by inspiration. It is God Himself that inspires the Word of God. Kanya, nagtuga sa pulong sa Diyos. Hindi, ang Ginoo mismo ang source yung inspire niya sa katuyuan ng sa lahat. Ang pulong sa Ginoo was inspired, is inspired. Ituga sa Diyos para sa iyang mga katawhan. Mga ito sa verse 15, that the man of God, ang katawhan sa Diyos wala unong sa paglugtad hangtod sa karong na panahon. In every generation, naagyon ang mga katawhan sa Ginoo. O naagyon po ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Diyos para sa iyang katawhan. So in the absence of God's word, walay guidance, wala masiro directions ang mga katawhan sa Diyos. So essential ang inspiration alang sa katawhan sa Diyos. Ang punto karon, nihunong ba ang inspiration?
ang pagtuga, kay gamit man lang yung tuga, kanus aman gituga sa Dios. Ang pulong sa Dios. Kanus aman niya gi-inspire. Karon, kay sumala pas mga theologians, mga magtutuon, ako din mga theologian, pero matod pa sa mga libros mga theologian, ang kanating inspired or inspiration, it is God breath from the Greek word theopnostos. So ang Ginoo daw ni ginhawa o nagginhawa sa iyang pulong. Question, kanus aman giginhawa sa Dios ang iyang pulong? Sa pagsugod, sa tunga-tunga o sa pagkatapos? From Genesis chapter 1, giginhawa ang Ginoo. Genesis chapter 2, nagsige siya ginhawa hangtod sa Revelation. God breath all the way to Revelation, or nagbuhat siya, nagtuga sa Biblia, pulong niya, Genesis at Revelation, kausalan niya giginawa, boom, God breath. Muabot na sa mga panguna-una, sa mga magtutuon sa pulong sa Diyos, ganun sa mga tinuod, gi-inspire sa pagsugod, sa pagpadayon, o sa pagkahuman. Ito na kung hinatagasan tayo sa punto. Pero it becomes a question mark. Galing resulta pa na o lahat na po nga theological term. Kaya doon na po double inspiration or triple inspiration. Asa may inspire sa Ginoo katong original. Unya ang original na pagtang. Tanawan ninyo sa Jeremiah chapter 36, verse 15, 16, 17, 23, ang pulong sa Dios nga gidiktar niyo pangadto kang Jeremiah, gisulat ni Baruch, gisunog. Nasunog. Human sa pagkasunog, nagsulat na po si Baruch through the instructions of Jeremiah. Pinaagi po gihapon sa Revelation sa Ginoo. Unya, gilabay po dito sa Euphrates. Ipaano? Sundo na mga kopya, mga original what? Original 2, original 3. Ano? Nasunog. Asa naman ang inspiration? Tuwa sa original 1, original number 2, original number 3. Asa man? So it turns out, kung mo nang sundo ng mga theology, wala kita'y original na pulong sa Ginoo. Wala kita'y inspired na pulong sa Diyos. Diining atong panahon karon. At these generations, or even the generations before us, wala'y pulong sa Diyos na perfect. Kung wala'y pulong sa Diyos na perfect, then it is imperfect. Tama ba? Hello? Wala. Sakto din. Sakto kayo. Kung wala'y pulong sa Diyos na perfect, pure, kaya lagi ang original naman. Does it mean na wala kita'y pulong sa Ginoo na perfect na atong kasaligan? Na ato yung confident na pagpulong yun sa Ginoo. Mao ni ang pulong sa Diyos na dunay kinabuhi, makausap mo kinabuhi. Imperfect ang atong idaladala na Bible. Matod pa sa mga theologians. Anong tuon lang kita tuon? Luwi kayo ka kung sunod ka na ng mga pagkauna. Tungod na sa idea nga God breath yung Christus. Tungod sa idea sa mga theologians. Isa man nagtudlo nila na ang Theopnostos, ubalot siya God breath. Ang Ginoo na ginawa. Na niresultang daghang pangutana, daghang pagkalimo. O niresultang conclusion karon nga wala na itong perfect word of God. Kung wala kang perfect word of God, ikaw ang labing makaluluhin. Now, not the perfect word of God, sir. Not the perfect word of God. It sounds though nga akong punto karon, we have the perfect word of God. Not na pastor, not the perfect word of God. Kung magaw sa akin kung magana, kung wala kang perfect word of God, hindi siya natulong. Imperfect day ang atong inaladala ng Biblia. Dili pure ang atong inaladala ng Biblia. But ay ganahan ko din sa ko, ganahan ko pure grace from the word pure. We have the word of God, which is pure and perfect word of God. Impiti na siya, absolute na siya. Una sa tanan, ang pulong sa Ginoo,
wala nang dipindi sa matag henerasyon. Although ang matag henerasyon, nagapaningkamot sila, ang kalibutanon nga kausa nagtinguha sila pagkuha sa pulong sa Dios. Motong ibasa na to kagana sa Salmo Kapitulo 12, versikulo 6, ang pulong sa Dios hingpit man, Thou hast preserved them, O Lord. The act of inspiration, the act of preservation is not dependent upon man and even the man of God. Dili na nato trabaho ang pagpreserbar sa pulong sa Ginoo. Trabaho na sa Dios. Iya man na. Just to give you an example. Pananglitan. Muabot ang panahon sa Bishop Pedro Mudagan diri Mayor. Pananglitan lang. Bago ka ba siya kasi siya naman may kapasidad. Pananglitan. Buhat siya si mga proclamation na ng Mayor. Executive order. Pananglitan. Buhat siya executive order. Number 1. 001. Ang tanan ng mga Kristohanon, nag-angko Kristohanon, kinahanglan makaplagan sa simbahan, matag adlaw Domingo. Executive Order 001. Kanang maong pulong, kanang maong kumbaga executive order should be put into writings perfectly. Sumala sa iyang intensyon. Sakto or sakto kayo. Kaya nga naman, doon na may posibilidad yan na utruho na. Bisan gamay lang, kama lang, o utruhon lang, gamay kayo na tuwisa na mautro ang tibuok na katuyuan. Yan ang mga executive order. So, it is incumbent upon diha sa iya na iyang ginang isulat. Lahit pa itong soft copy, sulat na siya. Dayon, dito yun ang point of reference na mohogin siya ang executive order 001 ng tanang Kristohanon, tanang nag-angkong na Kristohanon kaplagan sa simbahan. Pagkakataon doon, pwede na puro-puruan sa uwan. Pwede na pagkanan nila. Anything na mautro ang total concept. Yan ang mga executive order. Ang trabaho sa yawa or sa kontra niya sa politika, utro na siya. Alteration. I-change na siya aron magsamagaw nganto sa mga una-una sa tao. The same thing with the devil. Sa mga katauhan sa yawa, utuhon ang pulong sa Diyos. Kung muna'y nagpangitabo karon, ang pulong sa Diyos, kumbaga, naako na sa mga tao sa nagkalalayan ng presyon. And it doesn't matter. Wala ko nunay hindi na siya problema kung magutro-utro. Aminaw ninyo, hindi siya problema kung magutro-utro. Ang executive order 001, problema na problema. Kung hindi na problema. Panalitan, from our generations, tutulog ka din, kaya na kaluwasan, pinagis pagtuo. Anong gawin? Tunay mo sunod din. Lahit na po ang ilang pagtulunan. Base o gamit sa lain ng Biblia. O na hinunggan, kung 2,000 pila na, 20,000 na karon ang mga reliyon, o na hinunggan, kadaghan kayong pulo, kadaghan kayong reliyon. First, primarily, rason tungkol kay ang pulong sa Diyos, iputro sa mga tao. Now, wala ba na mag-preservar? Did God fail? Mutuo o yun ba mo ka, hindi mo napakyas? Hindi kita musakay sa punto o sa pagtulunan ng pulong sa Diyos na utro or daghang version is just one version. Hindi pwede utro ko ng pulong sa Diyos. Ako nagigayingon, it is incumbent upon sa author sa naghatag ng executive order. So, sa atong diskusyon, ang pulong sa Ginoo naa sa Diyos mismo ang responsibilidad, ang obligasyon pag-preserbar sa pulong sa Diyos. O mo na ang hinungdan na makasalig yung ihapunta sa pulong sa Diyos. No? So, inspiration, God inspired His Word sa karon, or I don't know, base sa atong pagtuon, it is not just the original.
ang inspire sa Ginoo. Because inspiration, walay idea na maputol. Dili maputol ang inspiration. It goes along. Kung naapa ang pulong sa Diyos, it is an inspired word of God. Secondly, ang pulong sa Ginoo nga iyang inspired is being preserved from these generations, even the generations of heaven. Gikan paniadto sa panahon na nila, hangtod karon, ug hangtod pa sa mga generasyon. Ang pulong sa Ginoo ginang-preserban niya. Sama sa atong kinabuhi, ginang-preserban niya. Kuha ninyo, so sa kakapumaan ino, how does God preserve His Word? Wala nang bisyo ng pangutanan ko karon bisyo ito. Dibagon, how does God preserve His Word? Kagaata ko sinaryo gamay, panahon ni Moses, record 6:2. Si Moses nagdala sa 10 kasugo na nasulat sa papan nga bato. Gikan sa Mount Sinai, dugay siya doon, kasi kaadlaw diba? 40 days. Pag-uli niya na, kapta niya niyang mga katauhan nga nagsimpa na sila ng mga Diyos kulawan nga dating baka. Sa kasuko ni Moses yan, ibundak kailang ang ulong sa Diyos nga nasulat dito sa papan nga bato. So, niresulta ba? Wala na yung ulong sa Diyos? Kato siya, inspired ko siya. Kaya di ka nito mismo. Siya, ang Diyos dito nagsulat. Isuko si Moses, pag buhat ko, papan ka bato niya, ulit-ulit ko, ulit. Original na po. Original number 1, katong nakuha. Original number 2. Original, may tawagan na. Copyright? Copy. Copy. Kopya sa original. So, nasuko. Nakapirito ng Biblia, nasuko ang Diyos sa ito. Gibundang Moses. Tingnan nyo, humanly speaking, kung ako nagbuhat na ito, ginagawa niya ito, yung gibundang ng Moses, ako yung ang palingon si Moses. Ito, wag na ito man yung nagyamayaman, bungkat mo na. Sa oras na rin mo. Pero wala ko rin ito niya kasabaan. Because by implication, God knows ang original. He does not intend ka ang original. Wala yun. Balo ang Ginoo, anong gawin? Magbuha na kita. Same thing sa akong ikaw kagaya ni Jeremiah. Jeremiah chapter 36. Isulat, di ba raw, iyang assistant, o niya, pag ako sa haring gisunog, nagsulat na po, si Barong ikaduha. Ipaano sa subak. Ang dili intention sa Ginoo nga i-preserve ang original. Sama sa kinahuna-huna karon nga ang original na asa kay aron sumala sa theology sa uban naa sa Vatican, Codex Vaticanus. I don't think so. It is the original. Dili na original. Copies. Those are copies. So, repetition from Italy through the Word of God. I could say, we can say confidently nga ang pulong sa Ginoo was being preserved through copy. God preserved His Word through copies. Now, asa mo po na copy na ito nga preserved sa Ginoo? So, i-apply na ito agad ng itong process of elimination. O man ay normal. In selection, eliminate na ito ba? Asa magiging magputagtag ng pulo ka version sa itong tubangan. Tanaw na ito, version number 1, saman. In James, in IB, in ESB, EB, o sa mga nagpaliha. I-process na ito, asa magiging inaagi sa kaalam na ito. You will really determine which is which. Asa magiging pulo sa Ginoo. Kita nagtuutan. Yang kanang King James. Lagi dari pulo. For whatever reasons, tingali makapil na asam na nga subject ka na manuscript evidence, apil na niya. Walang challenge ko ninyo, take part sa mga pagtuon. Diri, sooner or later, mawa man sila. Mawa man
unta ang kahibalo nga naa ibisya. Balo na mo healing for the next generations. Big part. Ang ilabot mo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay? So, balikan na to. Just kanang katong Salmo Kapitulo 12. Ang mga pulong ni Jehovah mo ay mga pulong nga public, pure, meaning kasaligan, although ang uban nagakurang nini, nagaguba nini, nagaputro-putro nini. Ingon ka sa lapi nga inulay diha sa asuhasuhan, asuhasan sa ibabaw sa yuta. Iulay sa kapilo, kanang kapilo is number of perfectness. Ikaw o Yehova magabantay kanila. Ikaw o Yehova, ikaw among Diyos o nagapreserbar sa pulong sa Diyos mismo. Wala na nagdepende sa tao. Pila ka tao nagapreserbar. Ang Ginoo ito nagapreserbar. And God sees to it in every generations doon ay pulong si Ginoo na magkonsumo sa tao. Available para sa tao. Okay? Pagabantay kanila, pagabantayan mo sila sa walang katapusan, di ka rin kaliwatana. Pero diling kayo, empathic ang pagkasulat sa Sibano, kay di ka rin kaliwatana. Pero sa English, Thou hast preserved them, O Lord, from this generations forever. So, nakapatasak ko pata. And rest assured, na hantod sa hantod ang pulong sa Ginoo. Kapag ito sa Pasalmo, it is settled in heaven of God. Ang pulong sa Ginoo, naamagod na ikopya, Diyos to ito. So, dili siya mong problema na, isang pag-usaw na, panalitan, no? Opod ang panahon nga, ang English version of King James, for whatever reasons, wala na siya kurang o siya ang natarungan. God is still able to preserve His word. So, is one of the word. Anyway, assumption. Ato na ito ang John chapter 6 verse 63. Juan kapitulo 6 versikulo 63. Ang mga pulong nga mugawas sa akong baba. O ba na niya? Yeah. It is the spirit that quickeneth. Kaning spirit is the spirit of man. It is the spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. Ini atong lawas nun. Way kapuslanan, madunot maginit, profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga pulong nga akong ginasuti is Jesus Christ, to say so. Sige ng Kristo, ang mga pulong nga akong ginasuti nga nagka ninyo, they are spirit and they are life. O di pasabot, kanang pilits by human endeavor. Human effort, dili pwede bukagon ang pulong sa Ginoo. Ano man, they are spirits. Kita, fleshly na, physical. What ay kapasidad pag anak, spirito man ang pulong sa Ginoo. It was just na nasulat siya, nagamit siya, na-end, na-papel, karon digital na nadiri sa atong mga cellphones, laptop. It's just so happen. Pero, kana siya, kana mga words na inyong babasa, dito na sa tao, but beyond ni Ana, naa ang pulong sa Diyos na gawhanan. Sa atong mga mata, mabasa na to, litra por litra, ma-analyze na to. Physical. Pulong na sulat, igamitan o ink, igamitan o papel, igamitan dahil kung saan ay pagkagamit na yung digital. Pero luyo, anak, naa ang pulong sa Diyos na Espiritu. It works beyond sa
tawhanon nga kahimuan. Dili ma-reach out sa tao sa pagbuwak. Yan na. Piling wala tayo kapasidad sa pagbuwak. Espiritu mo wala. Kaya ba ninyo i-reach out ang espiritu? Kaya ba ninyo bukago ang espiritu? Kaya ba ninyo i-alter ang espiritu? The words of God is spirit at they are life. Tinabuhin. Now, speaking of life, so nating ang life, does this refer to physical life? No. Pulong mo na sa Ginoo, espiritu man lagi ang pulong sa Ginoo, that is spiritual nature, spiritual life na diha. Yung mga hapon tayo, fullness o tayo capacity pag-reach out o pag-ubak ni anak. So mga tao sa kalibutan, bisan pa ang Zondervan na publisher sa NIV. Doon ako nadungog ka, nagkakaw na siguro, I don't know, familiar, no? Ang Zondervan, doon ay sister publication. Publication mo na Zondervan. Doon ay sister company na maupod ang nagpagawas, nag-imprintan, nag-publish sa Biblia siya o upod sila. Ordinary. Una, ay theologians. Ako natungga niya. So, may mga kita gusto na naman tayo Bible. Dalam po sila yung Bible. Nyawa. Ang nag-publish na sister company ni Zondervan Publishing Company. Libre kayo na, kung mo na sundo na istoryahan. Kaya kayo umawag na. Ngayon resulta na sa kaguliyang karon. Kung tanaw ninyo ang NIV nga Bible, we are advocating kana bang si issue na kana bang issue ba sa lesbian kana bang third sex. Yes, matod para sa nabasa sa Biblia nga bayon dili sa solusyon diri sa langit. Kung natupang namo dito si NIV, namo yung NIV yung basahon, kadto na nung criticize. Kana bang antay. Ano yung impirno, ano yung malangit. Wala kayo pasabot. Ini nga mga translation, mga modernong translations, we are advocating ang ilang paninguha, ang ilang pagpaningkamot na maputro ang pagtulunan sa Biblia. O daghan kayong aspito sa Biblia nga ilang ginautro. Even sa pinagkalisod kayo, pinagkawirdo kayo ba? Yapot ba sa inyong unahuna na si Jesus Christ o si Lucifer, the same person? Yapot ba sa inyong unahuna? Wala. Wala no. Pero kung wato ka ni NIV, it's the same person. Si Lucifer o Jesus Christ. Pero sa ako nagigingon, patilaw naman eh. Hopefully, ma-ignite ang inyong pangunahuna pagtuon buga pa. Di mo may diriga na ang atong Ginoong Jesucristo manamatay sa krus mawala po si Lucifer. And it is found in the Bible. Pero dili, wala tayo nilaan ng Bible. Mao na ginaanon kasi sa akin ay naot nga makapukaw ni sa mga salabutan. Ate ko siya na nasan? May pangutana. Kasi na yung mga putana. Padulong na kung matapos atong gihatag ang taas-taas ng panahon sa atin. Saka, visions. Kung wala ko yung pangutana, kung ko yung pangutana ninyo. No questions? Pakali. Akong ibilin ng pangutana ninyo. Akong ibilin ng pangutana. Manalay, sige ba? Sa na-mentionin mo, kanito sa ginadvocate sa NIV kasi si Jesus o si Lucifer isa lang. Asa na siya mabasa? Sa mabasa. Ito na. Ang lang kong mga Christians kumain. Ito na. We'll check. Saya 14.
Isaiah o ngadto sa Revelation. Sure. Bishop Pedrel, particular na man sa akong notes pero nag-ipo ko asa ako na sulod. Okay, manali na lang. Ay, nalit na lang ito gamay. There was a verse in Isaiah. Dito pag itong basaho, no? 12 to 14. 12:14. Isaiah 12:14. Sige daw, basa na ito pareho. 12, Yeah, corresponding na is Isaiah 14, 12 to 14. okay, Isaiah 14, verse 12. Basta na pareho, atong ibutan sa pagwano. Okay, sa NIV lang ka. Nabay ang bilang po NIV? You have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to earth, you who once laid low the nations. Kana siya, tanong ninyo, kinsa na siya? You have fallen down. How have you fallen from heaven? It's ang naghihakbong. Si Jesus Christ na, si Lucifer. Lucifer. Wait, Lucifer. Pero itawag siya niya, Morning star. Usapan na ninyo pag sa translation sa morning star. Kabugason. Kabugason. So, matawag ka lang, doon sa kabugason. Wala Lucifer. Anyway, wala dili po astrology na po. So, ikaw lang na ako mga terminus, mga kagulagan, mga kabugason na lang. Those kagulagan, no? Pero ang punto niya, you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to earth. So, morning star. Ato na to ang pinadayag. 22:16. Pinadayag 22, versikulo 16. 22:16. Tanawan. I, Jesus, I, Jesus, have sent my angel to give you the testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Di ba nagawas ng morning star? Sa Cebuano, magplano ninyo. Tuos ko dito. Si Yesu Cristo na siya, ako. Ako ni. No? I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony to the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Kanang pulo morning star, gina-emphasize nila pag-ayo. It is the same person na tumingon dito sa Isaiah 14, verse 12. The same, ituon sa kaputuson. Or ang other ituon sa kaputagan or wala. Naapoy mga other references to support na sa wag ng Biblia. Pero sa ato, sa King James lahi, dili na yung gana. Adunay kalahinan ang morning star or son of the morning. Diha ang twist, morning star or son of the morning. By implication, sila nang itaklo yun. It is the same person, Lucifer, si Jesus Christ. Kasi Jesus Christ, yari mo po sa kalibutan. Sundot ko lang yung Lucifer. Follow-up questions? Son of the morning star. Son of the morning and the morning star. The same sa Cebuano na, pero Cebuano nga NIV, derived from NIV, ituon, kabugason. Morning star. Wait lang. So, son of the morning star referring No. by Jesus. No. Son of the morning, sa King James na. Okay. Sa NIV, pareho silang morning star. Revelation 22:16, Revelation chapter 2 verse 8, morning star pareho ra. O sa Isaiah 14:14. Kaya siya, again, ako lang nag-ikot doon just to give you an idea na tunay pag-rambul-rambul ba siya ng pinulunay. Kanya, of course, ang mga author or ang mga nag-origin, nag-craft, kay I don't think na resulta lang
ingon ani nga version ng NIV, out of nowhere. Naabot lagi ng NIV. It is meticulously planned and studied. Hinay-hinay ginila o utro ang mga pulong nga mo resulta pagkaguba sa atong teologiya o pagkauna at sa Diyos. Hinay-hinay. So, kung dili ka careful na, mapalihas sa kang sa kinabangkan. Nga again, another punto na po, ang kinabangkan karon nag-adap nga ang kaluwasan pinagis mo ang binuhatan. Ang kasagaran sa mga Biblia, ga-advocates ko na especially ang NIV. Orang yapon, kanin ito, pag-ulan siya, pero ang common kayo, ng theology, na ang kaluwasan pinagis binuhatan. Pagpaningkamot ba, you have to do your own salvation. Mo po na yan po ang kapasya. Yan din kayo na empathic sa mga tao karon kay mo na yung ginadawat. Kadawat naman na nila. Kani bago na nila kung i-emphasize. I mean, I don't know kung bago sa uban. Pero, hinay-hinay sa lingkungan ay madawat ang punta sa mga tao. Kasi Lucifer is this place is the same. So, salamat sa pagkana. Kaya ay other questions. Okay, wala. Wala na. Ako yung supposedly pagkana. Sige, ako kaya po bibili ninyo. Ako ngayon kaganihan nakasalalay sa Diyos mismo ang obligasyon, responsibilidad pag-preservar siya ang ulo. Wala din sa tao. So no matter what, sa usapan pa sa mga tao din, pagguba ang pulong sa Ginoo, paggawa sila dagat ay mga version na gihapon, available gihapon ang pulong sa Ginoo. You just have to study more. By comparisons or katong elimination process, tanaw na to as a group, it is now your responsibility to study. So, magawa sa ginasikat Timothy 2:15, study to show yourself approved. Pero kung dili po ka mag-study, sa maghapon sa gina-advocate sa modern version, wala nag-study. Only King James ang nagtulong study. So, wala. That's kuha na yan. Be diligent. Magpugi ka. Pugi sa usapan. Has nothing to do with study. Hindi ka nang pagpugi. Pero ang King James, i-preserve yun ang pulong study. Okay, paingon nga ang pulong sa Diyos, nakasalalay sa Diyos mismo ang pagpreserbar ini. Pero ang pagdeterminar o ang pagpakailan ini, nakasalalay sa iyang mga katawan. Kung musukot lang ka, whatever versions, kaluoy sa sunod generasyon, kaluoy sa inyong mga anak, kaluoy din sila. Anulong kita sa corruption, nakasabda rin ang punto ng eksona ng puta. Malaan ang dalagon ng Diyos, kalipay na mo Ginoo. Maghago kami, magatuon kami, aron lamang, mahimo kaming kabahin, preservar sa pag-inyong pulong, bisan pa sa among mahimo Ginoo, sa nagkadiya ng mga pamati. At tungkol ang matakusa ng kinabuhi, pinagis sa higpit mong pulong, kasaligan Ginoo sa matakusa. Kaya mong pag-ampo Diyos nga tanili kami magkakapoy sa pagbuhat sa kaya ng pag-umaton. Ang daghan pang kinabuhi ang kapresentar na sa pagtubanan, daghan pang kinabuhi gino'y mo magamit alang sa imong kahimayaan. Ito yan, inanamon, salamatan sa kalan ng Kristo ang maluluwas. Amen. Salamat.